Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bago po ang lahat ay tayo po muna ay humingi ng paggabay. Let's bow our head and let's pray. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Muli, Ama, it's a privilege of Father God na muli ay ang inyong munting lingkod of Father God ay yung gagamitin. At bago pa man ang lahat of Father God, ay humihingi po ako, Ama, ng kalinisan sa anumang aking mga nagawa, nasambit, naisip of Father God. Patuloy na linisin po ninyo, Ama. Patawarin po ninyo ako, Ama, sa mga bagay na ito, na mga sinasadya o hindi sinasadya o Father God, na alam po namin may mga kumakawala sa aming mga bibig, mayroong mga kumakawala sa aming mga kaisipan. O Ama, mawawala lamang ang mga bagay na ito kung patuloy mo kaming gagabayan at patuloy na aming angkinin na let the mind of Christ be in us, O Father God. Nanawa laging manatili ito sa aming mga puso, sa aming kaisipan, O Father God, upang sa gayon, hindi makawala ang mga bagay nito na hindi po nakakalugod sa iyong harapan. At kaya't patuloy po akong humihingi ng kababaan ng loob, Father God, kalinisan, O Ma, upang maging worthy, O Father God, ako sa pagbabahagi ng inyong mga munting salita, O Father God. Itago po ninyo ako, O Ma, sa iyong likuran, na kayo lamang po ang makita, O Father God, kayo lamang po mabigkas ng labing ito, O Ma, at patuloy na nagpapasakop lamang po ako, O Father God. Maraming pong salamat, O Ma. Patuloy na ihanda po ninyo ang bawat isa sa amin, ihanda ang aking mga kapatid sa pakikinig ng iyong mga banal na salita. Nanawa ang inyong ibabahagi, O Father God, ay maitimo sa aming mga puso at maging encouragement, O Father God, na siyang nagiging aming kalakasan sa araw-araw ng aming mga pamumuhay. Hallelujah, Lord God. Muli, sa iyo ko lamang, O Father God, ibinabalik lahat ng papurit, pagsamba at pagdakila, paglalahati sa iyong mga kapangyarihang pangalan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. Bago po tayo umupo at next ko pong bumasa tayo sa pumunta po tayo sa Matthew 4:23 at i-ready na rin din po natin yung John 17:1. Sabi po dito sa Matthew 4:23, And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manners of sickness, and all manners of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with diverse diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which are lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. And at sa John 17:1. This word spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Okay po, marami tayong umupo. Praise God. Hallelujah. Bago po natin na umpisahan ng ang munting exhortation, at nais ko po muna magpasalamat sa ating Diyos sa mga struggle na dumating sa akin for this past week po na to, dahil sa mga nakaatang sa akin na mga responsibilidad. Hindi po mawawala sa atin yung kumawala yung mga kumawala yung kamay sa pagbabato, kumawala yung bibig sa pagsisigaw, at bagamat inihingi ko na ito ng paggabay sa Panginoon sa paggising ko pa lang at sa aking pagmamaneho, tunay nga na nasusubok yung patience natin. Ngunit dahil siguro sa bilang isang nasa laman pa, hindi may iwasan yung kumakawala talaga yung pagsigaw, kumakawala yung pagkilos ng kamay na hindi dapat nararapat. Ngunit dahil sa trabaho, dahil tulad nga ng sabi ko, ito yung nakakatawa na naman, na
multitasking po ako, lumalabas ako, nagko-courier ako, nagko-customer service na naman po ako. Ako pa po yung nasa operations, ako rin po yung inatang na pinalit sa supervisor habang wala po siya. So lahat po ng mga yan ay ginaganap ko sa buong maghapon ng aking trabaho hanggang sa gabi. Kaya medyo, so siguro naawa yung isang kong kasama, nag-file siya ng OT, hindi siya nagbe-break, bumibili na lang siya ng pagkain niya. Kinausap niya yung manager na hindi ako magbe-break, sabi niya. Bigay mo na lang ng OT sa akin yung 2 hours break ko, sabi niya. Sabi ko naman, salamat naman at nagising yung manager natin, sabi ko. Kasi, hanggat mari yun, ayaw nung na nagpapa-OT. Dahil minsan, nakaharap kami ng 3, sabi niya, Alex, why nobody's answering the phone, sabi niya. Sir, sabi ko sa kanya. I was outside. Avon is alone here. What do you expect? Sabi ko sa kanya. Of course, he cannot answer all the phone. While he's on the phone, sabi ko, the phone is still ringing, sabi ko sa kanya. Kasi yun ang problema sa telepono namin. Kahit na sinagot mo na yung tepalo, denial pala yun ng ibang customer yung number na yun, magre-ring pa rin kasi. Kahit na 2 beses ng 2 na yung sumagot, denial pa rin yung number na yun, magre-ring pa rin yung telepono hanggang 3. So, talagang nagiging problema namin yung pagsagot, kaya akala ng mga customer hindi sinasagot. Kahit minsan ako, tumatawag ako doon, hindi nasagot. Ang ginagawa ko yung personal number. So, sabi ko, yun ang nagiging, at least sabi niya, nag-ano pa siya, yung nagre-reason out pa siya na, at least you have to, sir, kaya nga sabi ko sa'yo, mag-isa lang siya. Lumabas ako, nag-deliver ako, sabi kong ganun. Bagamat hindi ko pa tapos yung trabaho sa loob, kailangan ko pa rin lumabas dahil kailangan ma-deliver yung mga shipment. So, sa tulong ng Panginoon, nagpapasalamat ako, bagamat meron nung Wednesday yata. Nung Wednesday, nabato ko talaga yung isang Indiano dahil siya yung nagbibigay ng problema sa akin talaga. Kasi, naglalabas siya ng shipment, hindi niya ini-scan. Siyempre, nakikita ng mga, kung nasa India, kung nakikita nila yung system namin, ba't hindi lumalabas ito, nagagalit yung customer. Tapos, minsan nilabas na, isang beses, nilagay niya close time. Pangalawa, nilagay niya naman niya closing time. Pangatlo, hindi naman niya di-deliver. So, ang mangyayari dyan, sinabi ko na, siyang laging nagbibigay ng problema. Siya yung tawag dito. Pag sinabi kong kunin niya yung volumetric weight ng shipment, hindi niya kinukuha. So, nangyayari, pagdating ng shipment doon, nire-reweight nila, yung kung 5 kilos lang, yung nagiging 10 kilos doon. So, nagiging loss ng company. Tapos, yun ang nagiging problema. Yun pa yung nakakadagdag sa mga problemang inaayos mo. Dahil kailangan mo i-email sa kanila na, o kailangan ganito, tapos ipapasa mo, i-edit mo pa yan sa system. Madalas yung ganun. Tapos, madalas yung system na yung hindi niya pag-i-scan ng shipment. Hanggang nagagalit ang customer, hindi siya ang hindi nila alam kung anong ang trabaho sa opisina. Yung sasagot ka lang ng email, tapos sinisisi lahat ng mga, ang India pa naman ang ugali ng mga yan, pag meron lang silang, merong nagdi-delay kung ano man, sinisisi lahat ng mga general manager, lahat ng station. Ay sabi ko, kaya nga pag ako nang sumagot din ngayon, pag mga mamali din nila, sinisisi ko na din lahat ng mga manager sa mga India, Dubai, lahat ng mga matataas na managers doon. Kasi imbes na madali lang isolve, pinapalaki nila. Yun ang nagiging kaso. Talagang mahirap maging katrabaho yung mga Indiano, maging yung mga nasa India. So, pinapasalamatan ko ang Panginoon sa mga bagay na ganito, sapagkat isang big challenge bagamat nakakaroon ng pagkakawala ng yung paring paggabay ng Panginoon sa akin, kahit nagmamaneho ako, yun ay malaking bagay na walang nangyayari sa akin. At kahit sa pagmamaneho po, may mga nangyayari. Ganun na lang ang sinasabi ko sa mga, minsan namumuntikan ka, dahil talaga alam naman ng mga kapatid natin paano, lalo na pag tinignan mo, Indiano na naman. So, at binabalik ko ang pasasalamat sa Panginoon, bagamat ako ang nakaatang sa araw na ito para sa exhortation. Nakapagbasa naman po ako yung previously, ito pa rin, at kinonfirm naman na this morning at saka kagabi na ito talaga ang pinagkaloob ng Panginoon. At binabalik ko lahat ng pasasalamat at pagpuri sa Panginoon sa mga
ganito at ang lahat naman po sa kanyang pangunguna ay nagiging maayos sa aking trabaho. Bagamat pressure at hindi tayo nawawala sapagkat lagi nating naisip yung Panginoon. Hallelujah. Salamat po at yun lamang po ang aking pasasalamat sa bagay na yun ay malaking kaginhawaan ng paggabay ng Panginoon sa akin. So praise God. At ang munting mensahe po nito ay hango sa mensahe ng ating propeta na hinango po sa kanyang mensahe na The Hour is Come. Yun po yung kanyang title. Nung pong ilang beses ko pong binabasa ito, nagagalak po ako dun sa mga patotoo o yung mga kasi itong message na to halos yung maikli lang yung mensahe ng ating propeta. Mostly ang message na nakapaloob dito more on healing, more on how we stand firm. Merong test, merong kung paano tayo sasamahan ng ang ating Diyos. No? This short message of our prophet na mga nakapaloob na healings, maraming mga bagay na makakapulutan natin, hindi lang basta kasi marami mga iba't ibang mga kwento. Kahit ang propeta sabi niya, hindi lang ito basta kwento, sabi niya. Kung gusto niyo, kunin pa ninyo yung mga address at pangalan ng mga taong ito na ipinagaling ng Panginoon. Dahil yung mga impossible sa mga tao, nagiging posible sa Diyos. Minsan doon sa kanyang mensahe, doon sa dati na itong nag-a-attend sa parang meeting sa congregation at sabi doon sa isang babae, meron siyang anak na clubfoot. Alam natin yung clubfoot, nakaganon yung mga ng bata, di ba? So tapos ang ginagawa diyan usually tinatali. Sabi nung isang kakagaling lang doon sa meeting na sabi niya, Italian mo ng handkerchief yan, sabi niya. Tapos, tali mo lang siya, para tapos pag-pray mo na iaayusin ng Panginoon yan, sabi niya. So, kalaunan, in a week, nadudumihan na, sabi niya, nadudumi, parang wala naman, sabi niya. Tatanggalin ko na lang, sabi niya. Hindi, wag mo tatanggalin. Hayaan mo lang, sabi niya. Linisin mo, tapos, itali mo ulit, sabi niya. Di, ginawa na naman niya. For the past 2 to 3 months, halos nasisira na to dahil na-worn out na yung dahil sa kakalabas siguro tsaka tapos one time iniwan niya yung bata, lumabas siya, ang pagising niya ng umaga yung bata tuwid na yung paa niya. Dali-dali niyang dinala yung bata di sa meeting na naman. Maaring ito ay sharing or kung ano man. Pinakita niya sa mga tao. Kasi tinake niya ito ng picture ng before and after. Tapos nakita nila, pinatutuo niya na ayun yung bata, yung paa ng bata as normal na. Normal na yung paa ng bata. Kayo na nagpasalamat siya at pinakita sa mga na yung pagkilos ng Diyos, merong right time. Kasi na siya dahil sabi niya, nawo-worn out ito, wala nang parang hindi, hayaan mo lang, sabi niya, pagkagaling ng Panginoon niya, sabi niya. In due time, wag lang tayong mainip. So, ganun talagang kumilos ang Diyos. Gusto mo, gumaling na kagad yan, merong time. There is a proper time. Meron pang isa, sa kanyang pinagaling na meron na
parang pastora rin, ay parang pastora siya. Nung mula daw nung narinig niya na yung mensahe ay narinig niya na si Brother Branham, sinusubaybayan niya na si Brother Branham. One time, sa kanyang meeting na ito ni Brother Branham, ang kanyang meeting na to, na itong paghihiling niya, pumunta din siya. Tapos, pinipilit niya ring lapitan si Brother Branham. Hanggang sa makalapit siya sa kanya na naka-wheelchair siya. Akala nung sabi ni Brother, napansin ni Brother Branham, akala niya umiiyak. Nakatakip ng panyo ng ano. Tapos, nilapitan ni Brother Branham, sabi niya, Sister, alam mo bang may cancer ka? Sabi niya ganun. Yun kasi ang udyok ng spirit kay Brother Branham. Tapos sabi niya, oo, sabi niya ganun, meron akong stage 4 cancer, sabi niya ganun. Ito palang babae na ito, tinanggihan na siya ng doktor. Tinanggihan na siya ng doktor, stage 4 na, tinanggihan na siya ng doktor dahil yung kinain na yung laman ng ilong niya. Siguro naubos na ano na yun dito. Kinain na yung laman kaya nakatakip siya. So sabi ng doktor wala nang ano talaga. Wala nang lunas. So tinanggihan na siya. So dahil nung pagsubaybay niya kayo, sabi niya bisang hope lang siya na pagagalingin siya ng Diyos. Ang iniisip niya, sabi niya, mapag-pray lang ako ni Brother Branham o parang mahipo ko naman din ang kamay ni Brother Branham, mahawakan ko lang siya at ipag-pray niya ako, gagaling ako, sabi niya. So yun yung kanyang, parang yung nangyari sa babaeng inagasan. Sa laylayan lang ng Panginoon, gumaling siya. So, yun na, biglang napunta tapos biglang nalaglaging pa yun, nakita nga ni Brother Branham yung, yung babae. Tapos, so, pinag-pray siya. Pinag-pray siya ng, alam mo bang, pagagaling ka ng Panginoon, sabi niya. Oh, I do believe, sabi niya gano'n. Pagagalingin niya ako, sabi niya gano'n. Stage 4 cancer. So, pinag-pray niya, kasama na yan sa pinag-pray niya. So, lumipas yung ilang buwan, parang nakalipas yung ilang buwan, may tumakbo nasa meeting ulit si Brother Branham, may pumunta sa kanya, Brother Branham, kilala mo ba tong tao na to? Sabi niya ganun. Ay, hindi ko na matandaan, sabi niya. Siya yung merong cancer, sabi niya ganun. Gumaling na siya, sabi niya ganun. So, nagpasalamat sila. Tapos itong babae na to, pumunta siya dun sa doktor. Pagpunta niya sa doktor, sabi nung nagkonsulta sila, sabi kinausap niya yung doktor, sabi niya, Doc, sabi niya, gumaling na ako, sabi niya ganun. Bah, paano nangyari yun? Sabi niya, it's stage 4 cancer ka na, tapos yung kinakain na nga yung laman. Di sa paggaling ng babae, pati yung laman tumubo. Alis parang bumalik na yung tumubo mismo yung laman. Alam ko kasi pag kinain na yung laman ng mo, hindi na yan babalik unless na maghihilom na lang yan, pero magiging na lang yan, di ba? Pero yung tumubo daw talaga, bumalik yung laman at tumubo. So ibig sabihin bumalik. Tapos sabi daw nung doktor, sinong doktor mo? Sabi niya ganun. Bakit buti na sinong napagaling ka niya? Sabi niya ganun. Sabi niya si Dr. Jesus, sabi niya ganun. Saan nagpa-practice yan? Sabi niya gano'n. Saan nagpa-practice yan? Sabi niya. Sabi niya, sa Glory, sabi niya gano'n. Meron siyang binanggit na pagpa-practice niya. Alam mo naman ng tao, pag alam nilang napagaling yan, saan nagpa-practice yan? Saan ba yan? Sabi niya. Yun ang inisip agad ng tao eh. Saan degree yan, saan ba expert yan, saan pa-practice yan. Gustong malaman ng doktor. Kaya sabi niya, si Dr. Jesus, sabi niya. So, nabigla yung doktor, sabi niya. So, yung doktor, na din siya na, yung pagpapagaling ng Diyos, na walang imposible sa kanya. No? So, napakabuti ng Diyos, no? So, in everything,
Ilan lamang to sa mga pagpapagaling ng Diyos sa atin. May mga proper time. Wag lang tayong mainip. Hindi ka agad-agad na andyan na yan. Hindi ka agad-agad merong right time na pagkilos niya, no? Merong season. In everything there is a season. Amen. Sabi nga dito sa kanyang mensahe. In everything there is a season. Merong time na ito yung napakagandang nagustuhan ko rin sa hindi kwento, di sa pangyayari kay Shadrach, Meshach at Abednego na nagalak ako dito do sa mga hinalimbawa ng ating propeta, yung kanyang mga anghel. Nakikita niya tayo. Nakikita niya kung paano tayo tumayo sa kanyang mga banal na salita. Doon sa habang may nangyayari sa lupa, may nangyayari din sa taas. Hindi natin alam. Maaring ganito ang sitwasyon, sabi ng ating kapatid. Habang ikaw ay tinitest diyan sa lupa, may nangyayari din sa taas na pwedeng may mangyari anytime na pwedeng may magawa ang Diyos. Bagamat alam ng Diyos kung ikaw ay tatayo sa Kanya, you will be stand firm, strong, na hindi ka matitinag ng ano pa man kahit sa binit ng kamatayan. Ganoon natetest yung ating mga tinanggap natin. Ganoon natetest kung paano tayo tumayo sa kabila ng kahit sa kamatayan, hindi tayo bibitaw. Ito yung sitwasyon na hinalimbawa ng ating propeta. Na andun si Shadrach, Meshach and Abednego, na sabi nung hari na kung di kayo yuyukod dito sa kanilang ginawa ng rebulto, kayo ay dadalhin doon sa apoy na 7 beses na itong pinainit. So malulusaw ka pag ikaw ay hindi lang cremation sa'yo, pati ubo mo, pati buto-buto mo siguradong mapipino doon sa pag nasunog ka. So sabi ng habang nakikita ng Panginoon sila, nakatayo sila doon. At sabi ng ating propeta na sabi ng isa sa mga kanyang mga anghel na si Angel Gabriel, sabi niya, Master, sabi niya, kung yung mamarapatin o kung yung luluobin, ako ay bababa. Kung yung luluobin, ako ay bababa. At pwede kong burahin sa mapa ang Babylon, sabi niya ganoon. Pwede niyang puksain 'yon, sabi niya ganoon. Ngunit anong sinagot ng Panginoon, sabi niya, hindi kita hayang hindi kita papupuntahin doon, sabi niya ganoon. Hindi kita papupuntahin doon, sabi niya ganoon. Tapos yung isang anghel, sabi na naman niya, yung isang anghel, parang woodworm angel o isa pang anghel niya, sabi niya, anghel ng tubig, parang gano'n ang niya. Hindi ko maning woodworm yata yung sinabi niya, kung di ako nagkakamali. Sabi niya, Master, sabi niya, kung yung luluubin, bababa ako, sabi niya, kasi yung mga lingkod doon, nasa binit sila ng kamatayan. Pwede kong nilikha mo ko ayon sa yung nais, pwede kong gawin na basahin yung tubig o yung mag-flood ako, ganun. So, pwede kong gawin yun kung yung luluubin. Papayagan mo lamang ako. Dahil ang yung mga anak, sabi niya, ay nandun sa binit ng kamatayan. Ngunit sumagot ang master, sabi niya, hindi kita papayagan o hindi kita hayaang pumunta, sabi niya. Kaya pala hindi niya hinayang pumunta yung ang kanyang mga anghel na to, na meron silang magagawa kung pahintilutan ng Panginoon. Ang Panginoon pala mismo ang bababa. So ganun, siya mismo ang bababa, hindi siya mag-uutos ng iba. Kaya niya mag-utos ng iba, di ba? Siya mismo ang bababa. Kaya nung dinala na si Shadrach, Meshach, Abednego dun sa
loob na yon, nagdasal sila na hindi sila pababayaan ng Diyos. Talagang they stand firm kahit sa binit ng kamatayan. Bilang isang mga Kristiyano na tunay na tumanggap sa Diyos, dapat din ganun din tayo. Amen. At that point of moment, at that hour, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi siya mag-uutos ng iba, kundi siya mismo, sasamahan niya tayo. Kaya't anong nangyari? Doon mismo nakakita sila ng apat. Nagtataka ang hari, sino yung pang-apat na yun? Ba't naging apat sila, tatlo sila? Hanggang sa nilabas sila na wala silang amoy sunog, wala silang di nasunog ang kanilang mga damit. So ayun, at isang pagkilos ng Diyos na kailanman kung sino man sa atin darating yung time na matetest tayo, maging nakikipagbahagi tayo sa iba, doon makikita, sasamahan tayo ng Diyos. Kahit man sa binit ng kamatayan, basta't kung anong tinayuan natin, tatayuan natin. Walang makakahadlang sa ating tinanggap na ito, sapagkat sasamahan tayo ng Diyos. Ito yung napakahalagang bagay. Bawat isa sa atin, dumarating yung time na dumadanas tayo sa mga bagay nito. Dumadanas tayo sa mga pagsubok, kahit na masacrifice pa yung mahal natin sa mga buhay. Kahit sabi mo kung sinabi mo, may girlfriend ka, sabi niya, hindi ako sasama sa iyo kung diyan ka sasama. At that very moment, it's a trial to you, it's a test to you. Kung yung tinanggap mo, pagpapalit mo ba yung Diyos o doon. Ngayon, kung sinabi niyang tinanggihan mo dahil natakot ka, dahil inisip mo na baka iwanan ka niya, kahit maraming girlfriend, magpa-provide ang Diyos sa'yo. If I am in that situation, kahit ngayon naririnig ng aking kasintahan ang bagay na ito, alam naman niya, salamat sa Panginoon sapagkat kahit siya mismo magpapasakop siya. Pero kung that time na sasabihin niya, hindi kita sasamahan dyan sa tinanggap mo, sabi ko, at pwede kong sabihin sa harapan niya na kahit 10 girlfriend, kaya kitang ipagpalit. Dapat manindigan tayo sa salita ng Diyos. At that very moment, pwede mong sabihin sa kanya ng ganon. Bakit ka matatakot sa utang na loob sa kanya? Tinulungan ka niya? Wag. Matakot ka sa Diyos. At that very moment, kailangan, panindigan mo na yung tinanggap mo kung tama. This is for all of us. Lalo na sa mga kalalaki, mga binata. So, ganun po tayo manindigan. Kung nakikipag-sharing ka, nanahimik ka na lang dahil marami sila, sabihin mo yung totoo. After na sinabi mo totoo, hindi tinanggap nila, hindi tinanggap. Sinamahan ka ng Diyos during that time na ibinahagi mo yung katotohanan. Ngayon, kung nagtuniko mo ang bibig mo, dahil marami sila, natakot ka, hindi mo naihayag yung kagustuhan. Hindi sabihin, hindi ka sinamahan ng Diyos. Dahil inisip mo naduwag ka. Alam niyo mga kapatid, dalawa yung kumikilos dyan. Kumikilos din yung diablo kasi ini-insert niya sa kaisipan natin na, ay, marami sila. Magkakaisang ka ng mga yan. Hindi, kung meron ka ng pagkakataon na sabihin yung katotohanan, sabihin mo na. Kasi, ang diablo, mabilis makasingit yan sa kaisipan natin. Sabi nga ng ating propeta, pag ikaw ay, wag mong sasabihin na mahina ang aking pananampalataya. Gustong-gusto ng diablo yan. Diyan sa manghihimasok sa'yo. Wag mong sasabihin ng ganun. Wag mong sasabihin na, nangihina ako, ganun, naglulupad. Wag. Bagamat nangihina ang iyong karamdaman ay yung katawan, o meron kang nararanas na problema, stand firm. Sasamahan ako ng Panginoon sa kabila ng mga kahirapan. Thank you, Lord, sa mga nararanasan kong mga bagay na ito. Alam kong hindi mo ko iwan. Never give up. Wag mong hahayaan ng diablo na makaroon ng point sa iyo na wag mo sabing nangihina ka. Wag mo sabing Panginoon, nanlulumo ako. Hindi. We have a great comforter. We have a great healer. If the mind of Christ in us, hindi natin maiisip na magkaroon tayo ng kahinaan sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Bagkus, pupurihin natin ng Diyos. Praise God, Lord. Maraming salamat po. At nararanasan ko mga bagay na ito. Alam ko, ikaw ang kikilos. Kailangan talaga maging masigla daw tayo. Huwag tayong maging malamya. Which is true.
Kasi pag nagiging malamya tayo, susunod pala ang katawan natin. Kung ano yung dinidikta ng ating puso, dinidikta ng yung anong espiritong nasa sa atin, sumusunod yung katawan. Kaya nga, kung wala ang espiritu sa'yo, ang laman magpapakasasa to eh. Pag ang nasa espiritu nasa iyo, kaya itong kontrolin. Kaya wag nating hayaan. If the mind of Christ and the spirit of Christ in us, maging masigasig tayo. Praise God. Hallelujah. So, may nangyayari sa taas, may nangyayari sa baba. So, wag nating isipin na, kasi, ang Espiritu ng Diyos, nandito lang sa atin, nakabantay lang sa atin. Tumatabi siya sa atin. Hinihintay lang niya na, panindigan natin, sasamahan niya tayo. Even to the time of death, sasamahan niya tayo. Wag lang tayong matakot na may bahagi, wag na lang nating bigkasin ng kanyang mga salita na ating mga tinanggap. Praise God. Sabi nga, in everything there is a season. There is a time for the healing. Hindi immediately ngayon yan, merong time na ipagkakaloob ang Panginoon. Sa ating mga tunay na mga Kristiyano, nakakaranas tayo ng mga bagay nito. But everything, there is a time. The hour is come. Don't let the hour time comes to you, tapos bibigay ka. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Hindi ka sasama ng Panginoon pag ikaw ay bumitaw. Siguro, sa panahon natin ngayon, kumpara doon sa panahon nila noon, talagang maring kaya nila. Kaya nilang, kahit sa binit ng kamatayan. Siguro sa panahon natin ngayon, nasa binit ka ng kamatayan. Kung isipin natin na merong ibang choice, bilang nasa isang flesh, baka meron pang doubt dahil nasa laman tayo. Pero bilang isang mga laging nakikinig at laging sinasabuhay ang salita ng Diyos, laging nasa isip natin ang salita ng Diyos at ang kaisipan ng ating Panginoon Hesus Kristo, mahina man ang katawan na to, pilitin at lagi nating palakasin yung ating sarili na huwag tayong panghinaan. Kahit sa kabinet ng kamatayan, wag na wag. Dahil doon, sasamahan tayo ng Diyos at doon natin mag-glorify ang Diyos. Doon nga lang sa mga maliliit na bagay na binibigay ng Diyos sa atin, pero sa atin napakalaki na. Nagagalak ng bawat isa sa atin. What more kung doon sa binit pa ng kamatayan? Ano yung papatay nila itong laman na to kung buhay na walang hanggan naman nandun ka na. Ang laman na to malulusaw lang to. Sa atin, matutulog lang tayo, lilipat lang tayo doon sa inihanda ng Diyos sa atin. So praise God. At napakabuti ng Diyos sa atin. Pag dumating yung test sa bawat isa sa atin, ako maraming bagay na nagfe-failed ako. Ngunit bumabalik ako sa Panginoon. Bilang nasa isang laman, di natin maiwasan. We have failures. Hindi pa tayo perpekto. Ngunit kayang perpektuhin ng Diyos ang ating mga pananampalataya upang sa gayon ay makapag-stand firm tayo. Makatayo tayo sa kanyang mga banal na salita. Brothers and sisters, napakaisi lamang po ang ipinagkaloob ng Diyos. This is just only about the hour of time. The time is come to us. Ang pinaka mahalagang bagay na yung pag dumating sa time na sa bawat isa sa atin yung time of decisions. Let our decisions na yung kung ano yung kalooban ng Diyos ang mangyari sa atin. Wag yung kung ano yung mga other options. Bilang nasa laman, may mga other option tayo. But when it comes to the Word of God, sino man ang kaharap mo, ano man ang nangyayari sa ating mga buhay, yung oras din yun, at that very moment, the seconds, wag na wag tayong bibitaw. Praise God, yun lang po ang pinakalob ng Diyos sa atin, sa munting mensahe na to. Let's stand up and let's pray.
Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O Ama, maraming pong salamat, O Father God, for the hour of time, O Father God, na, O Ama, sa iyo lamang po kami uhugot ng kalakasan, sa iyo lamang po kami, Ama, uhugot ng tapang, O Father God. Sa kabila ng kahinaan ng laman na ito, alam po namin, O Ama, na palalakasin mo kami, patatatagin nyo kami, O Ama, na maninindigan kami, O Father God, sa iyong mga banal salita. Maging kabiyak namin, maging sa aming mga mahal sa buhay, O Father God, hindi kami bibitaw, O Ama. Patuloy na gabayan nyo lamang kami, O Father God, patuloy na pangunahan nyo kami, O Ama. Patuloy na samahan nyo kami, O Father God. Ang iyong mga banal na salita ay siyang may pamuhay namin sa araw-araw, O Ama, upang kayo ang makita sa aming mga buhay. Patuloy, O Father God, sa iyo namin niiaalay ang aming mga buhay nito na maging kalugod-lugod kami, kaaya-aya sa iyong harapan, without spot, without wrinkles, na mapanatili ito sa aming mga buhay sa araw-araw at bawat segundo ng aming mga buhay. O Ama, maraming pong salamat. Sa lahat ng oras ay sinasamahan po ninyo kami sa bawat aming paghinga, sa aming mga bawat pagkilos, sa aming mga desisyon, sa aming mga buhay ay sinasamahan po ninyo kami, O Father God. Bagamat maikli, O Ama, ang naibahagi, alam po namin, O Father God, na ang mga munting bagay na ito ay siyang nagiging kalakasan namin. Ang mga munting mga salita mo na ito, nang siyang nagiging malaking bagay sa amin, O Father God, siyang aming nagiging katatagan sa sanlibutan nito. Maraming salamat, O Ama. Patuloy na samahan po ninyo kami, O Father God, sa lahat sa aming mga buhay, at patuloy na namin may alay ang buhay na ito sa iyo ng without spot, without wrinkles, at maging handa kami sa lahat ng oras, O Ama, upang sa gayon, sa anumang oras dumating ang aming Panginoon Kristo, ay handa po kaming humarap sa aming Panginoon. Hallelujah, Lord God. Maraming pong salamat. Muli, sa iyo ko lamang po binabalik lahat ng papurit, pagsamba at pagdakila sa iyong maluwalhating, makapangyarihang kamay. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God.